Good day mga kamengay. Itong araw na ito ay meron tayong ocular sa Binyan, Laguna, sa Canlalay, Binyan, Laguna. Ayan, from my house sa Naga Road, sumakay muna ako ng tricycle papuntang CAA. Then from CAA na terminal, sakay ako papuntang Casimiro Terminal. Para doon ako sa may Cecil, sa may Casimiro, sasakay papuntang Alabang. Ayun nga, yung araw na yan ay sobrang makulimlim, paulan-ulan. Kaya go lang kasi meron tayong client that time. Yan, then ayan, lakad-lakad ako papuntang sakayan ng Casimiro. Lakad-lakad ako dyan, medyo umuulan na, makulimlim, kaya akala ko lang madilim yung video ko, pero talagang makulimlim talaga siya. Lakad-lakad, siguro naman walang haharbat ng aking cellphone, no, kasi baka iba to pa sa akin, kasi hindi naman niya yamanin ng aking cellphone. Ayan, naghahang pa, medyo luma na. Ayan, lakad-lakad, tawid-tawid para dun sa sakayan. Doon ako sumakay papuntang Alabang. Naghahantay ako ng masasakyan pa Alabang. Kasi doon ako nasakay ng papuntang Binyan. Ayan, sobrang tagal ko naghintay dyan. Tapos pagsakay ko, alam nyo ba, nakatayo lang din ako. Ang tagal from Casimiro to Alabang. Ayan, sumakay na ako ng jeep dun sa may Alabang, Pabinyan, Laguna. Ayan, tanong-tanong lang ako dun kasi hindi ko alam. Sobrang traffic kasi dumaan siya sa mga ng Laguna, mga bayan-bayan. Malayo pala siya, sobrang tagal. Yan, stress ako niyan kasi ang dami kong kausap na client. Then mga ahente tanong sa akin kung nasaan ang buyer ko, kung nasaan na daw ako, hindi ko alam isasagot ko. Nagload pa ako niyan, tapos pagdating ko niya, pagbaba ko niya, nandiyan na ako sa may Canlalay, Binyan, Laguna, South Spring Subdivision. Pagbaba ko niyan, high blood na ako kasi biglang nag-cancel or malilate daw yung buyer ko, mga 6 to 7 daw. Sabi ko sobrang tagal, anong oras pa lang yan, 2 o'clock pa lang yata yan. Sumuulan-ulan pa, yan hinihintay ko yung isang ahente kasi alam mo ba yan? 4 hours na ako nagbiyahe, tapos sasabihin may emergency. Talagang inaway ko lang bongga si buyer, pero nagpakalma na lang din ako. Sobrang stress ko talaga niyan. Hindi ko alam kung nakainom ba ako ng pang high blood kong gamot. Yun, hinintay ko na lang din yung isang ahente. Sabi ko, i-video ko na lang yung property para di masayang yung punta ko. Na yan, video na lang. Chinichika ko niyan that time yung driver about din sa subdivision, maganda nga daw dyan, pataas yung property. Sabi ko mukhang maganda nga, saka maganda yung mga amenities niya. Yan, mabait naman yung nakasama kong ahente, kaya i-view namin, as in hinanap namin yung property dahil hindi ko talaga alam dyan, wala akong alam dyan. Yan, hanap ko dyan. Ang lalaki ng bahay, ang dami pang mga lote na bakante, pero may mga owner na daw yun. Hindi ko lang alam kung ano pa yung mga ibang pang binibenta kasi medyo mataas na talaga yung iba. Mayroon 17 per square meter, may 20 per square meter, may 18 per square meter. Depende siguro sa lugar dyan. Ang lalaki ng bayan, lalaki din ng aso, muntik-muntika na kami dyan. May time na lakad-lakad kami dyan. Para may time din na pagkababa namin dyan, naglalakad kasi hinahanap namin isang property. Meron dyang parang nito, may e-bike, sinakay kami ni kuya, magkasama niya yung anak niya, para lang di na daw kami maglakad that time. Ayun, hinahanap namin yung unang property. Ayan, medyo malayo-layo, pero naman kami naka-tricycle naman kami niyan. Yan, hanap-hanap, lalaki pa ng mga puno ng iba, ang dami pa mga damo-damo. As in, ako nagustuhan ko yung location, yung property. Bonggang siya. Yung titingnan namin dito, 155 square meter siya. Katabi lang siya ng corner lot. Ang dami pa kasing ginagawang mga bahay din eh. Ang ganda ng mga bahay. As in, ang yayaman nila. Hanggang pangarap na lang talaga kami, Diyos. As in, yan ang pinakamaganda lang sa buhay ahente, sa aming trabaho. Nagkakaroon ka ng pagkakataon na mangarap na sana meron din kami ng ganyang property. As in, kaganda talaga ng mga layout nila, ng mga
ayos ng bahay. Yung titignan pala namin kasi 155 square meter, nasa 2.5 M siya, negotiable pa naman. Baka may gusto magpahanap, as in maganda rito ang lugar na yan sa Laguna. Ayan. Yan, naligaw pa kami niya, pero ayan na pala yung property. Medyo mutik-mutikan kami dyan sa aso. Then, ayun, ano siya, 150 square meter. Ito yung binigay kong video dun sa buyer para may idea din siya dun sa kahit hindi i-view. Ayan. Tapos, ayun yung mga aso na yan, ang lalaki talaga ng aso. Di namin alam na may sumusunod pala sa amin na isa. Kaya, ang bagal talaga ng lakad namin yan. Kailangan namin i-video yung property. Yan yung mga aso na yun. Laki ng mga ayan. Yung mula sa poste na yan hanggang yun sa may puno na yan. Yun yung property na titignan ni buyer dapat. 155 square meter, 2.5 M. Ayan, katabi lang siya ng corner lot. Ayan, as in, ako gusto ko tong property na to. Ayan. Tapos yung amenities dito, may sarili siyang basketball court, ang laki, as in may tennis court din, pwedeng volleyball, may maganda yung CR, maganda yung swimming pool, as in maganda yung clubhouse niya. Ayun, doon kasi ako nakiwiwi kasi ang layo pa ng biyahe ko, di pa rin ako kumakain, wala akong maanuhan tindahan para makainom. Ayan. Tanong-tanong kami dyan sa mga tao na bibihira lang talaga yung tao na lumalabas. Di namin alam, ang hirap hanapin ng mga block and lot kasi hindi pa naman lahat may bahay. Di kagaya sa mga bahay may nakalagay na kasi na block and lot, tapos kung anong street. Ayan. Ayun, stressful ako niyan kasi nga 3 ahente, nakakahiya. Tapos tanong-tanong sila sa akin. Yan, yung second lot na titignan, 150 square meter. Yan si Kuya Manong driver na makulit. Na umaano ng commission, wala pa nga. Pero okay lang naman. Marami naman siyang chinika sa amin ng mga property na pwede. Ayan, 150 square meter yan. Ang bigay po namin is 15,000 per square meter net cash. Ayan, chika-chika, sabi ni Kuya, siya na lang daw maghatid sa amin sa entrance. Sabi ko, makikiihi muna ako niyan that time dahil di ko na lang kakayanin kasi malayo pa yung biyahe ko, umuulan pa that time. Ayun, chika-chika si Kuya sa amin. Ayaw naman niya ibigay yung number niya at yung messenger niya para kung merong ibibenta na property na alam niya. Kasi daw magagalit yung asawa niya. Feeling naman niya, no? Just lang. Ayun. Ano na yan, nagmamadali na kami kasi umuulan. Ayun, palabas na kami ng South Spring. Lahat yan, sinabi ko na lang lahat nung pag-uusap namin ng buyer. Tumawag naman siya, in-explain naman niya kung bakit nga hindi siya makapunta siya late na, sobrang late na yon and layo pa ng uuwian ko. So, nakapag-usap naman kami, pagpipilian na lang niya, if ever, sana nga maging maayos lahat at magustuhan niya yung property. Ayun, pinag-usapan namin yung terms saka yung mga sa title. Ayun, pauwi na kami. Yung kasama ko bababa ng San Pedro, nakainom na kami niyan kahit paano. Chimika-chika na kami. Ang traffic pa rin. Pauwi, ako pa Alabang, siya papuntang San Pedro. Yan. Yung traffic na papuntang San Pedro. Medyo nakaiglip-iglip na ako na that time. Sobrang ngarag talaga, antok talaga ako. Tapos yan, nakasakay na ako ng bus. Pagbaba ko ng Alabang, bumili lang ako ng burger. Tapos doon ako kumain sa bus. Sobrang traffic, as in. Ayan, pauwi na ako. Yan, ingat. Thank you for watching. Bye-bye, mga kamenggain. Thank you sa pag-watch. Sana tuloy-tuloy yung pagbibideo ko. Sobrang gabi na ako nakauwi niyan. Pagod na pagod talaga, as in. Ang layo ng biyahe ko. Sana mabili yung property na. Bye-bye. Thank you.